Buenos dias, damas y caballeros. Today we have another follow-up dito sa issue ng pag-aklas or possible breaking up ng break up ng 7-party coalition dyan sa House, na kasama na yung PDP, kasama na yung lakas CMD ni former Speaker Martin Romualdez at ito National Unity Party. Ang lakas CMD may 100 congressman, National Unity Party ni negosyante Ricky Razon 40, at yung ibang parties na including yung Partido Federal ni President Bongbong Marcos. So and 4 other parties, siyempre wala na dyan yung lakas sa PDP laban pala ni Sara Duterte. So what we're going to discuss is yung repercussion yan sa impeachment, kasi 40 is 40, 40 is 40. Makaka-apekto ba yan sa endorsement votes para iakyat itong impeachment complaint sa Senado? Makaka-apekto naman kasi 40 pero mga 350 or 350, almost 350 naman yung miyembro ng Kongreso ngayon. So sinabi ni Majority Leader, House Majority Leader Sandro Marcos noon na meron na sila 200 votes para iakyat ito sa Senado, i-refer ito sa Senado for trial. So kailangan naman na 1/3 vote para gawin yan. That's about 105 o 106, 105 o 106. So I trust the majority coalition under President Marcos can mabubuo nila. They can produce or they can make the cut yung 200 over na talaga yan sa 1/3 kailangan. So ito lang ang good development dyan, pero ang danger lang dyan ay dahil as we vlogged earlier, pera kasi ang issue. I'm sure kung ang mga congressman under the lakas CMD under the National Unity Party ay nagugutom na. They are feeling the financial hurt, financial pain kasi ang sweldo naman yan nila mga basic, mga 300 lang 300, not to smallin yung 300, pero ibig ko sabihin 300 kumpara sa laki ng nakukuha nila tong pats sa 300,000, mga 300 to 500 to 1 billion ang tong pats nila sa mga kanila, sa mga gold barrel funds, sa mga insertions, sa mga allocable funds. Kaya sanay sila mabuhay sa ganun. Sanay sila mabuhay na mga 1 to 5 million a month sila kumikita, kasama na yung mga tungpat sa mga project. Ngayon 300,000 plus mga benefits plus mga budget sa komite. So nakaka-take home lang sila ng 1 million. Maliit yan sa kanila, 1 million o plus.
maliit yan sa kanila. Na syempre marami rin sila gastos na pang food buying, pang mga staff nila, mga ah, mga girlfriend nila, mga boyfriend nila, gano'n gano'n yan eh. So kumbaga high living ang mga yan eh. So maliit sa kanila yung wala silang project, yung nakadepende lang sila sa mga sa salaries nila, sa fair time nila, at ano pang walang katakot-takot na rami ng mga benefits. Meron naman dyan nag-take home 2 to 3 million, pero maliit pa rin yun kasi kung sa project pwede ka maka 10 million a month eh. So ganun kalaki. So medyo lumalakas yung ulan first ulan of the year ata ito. So pero anyway, pauwi na tayo. Almost 5,000 steps na tayo. So hanggang 6,000 steps tayo lang naman. 6 to 8,000 tayo mga 5 times a week. So malapit na. Sige na lang, maligo lang pagdating. So yun ang danger dyan ay given that huge amount of money involved, ang danger dyan baka susunod sa kanila yung iba pang mga kongresista under the different political parties, or kahit yung mga independent. Kung nagugutom na rin yan, baka iba blackmail na pati mga yan. Sabi hindi, susuporta kami sa NUP, hindi kami boboto pabor sa impeachment ni Sara Duterte unless i-release yung mga pondo namin. Diyan magkakaproblema dahil yun nga sinasabi natin kanina, previous vlogs natin, masyado ng kulang ang budget ng gobyerno kumpara sa gastos ng gobyerno. May pag-start pa lang ng taon, may 200 billion deficit na tayo sa 6 almost 7 trillion budget natin for year 2026. So kaya nga dapat mag-belt tightening. Kaya nga isa sa ito siguro sa mga rason hindi pa nire-release yung mga budget nila matatapos na yung mga yung mga pondo nila sa mga projects. Kahit patapos na yung first quarter, dapat yan, gusto nila yan i-release January pa lang. So yun lang ang danger. Kaya tulad ng sinabi ko noon, dito natin makikita ano ba, bibigay ba si President Bongbong Marcos sa kanila at gagastusin ba yung pera natin sa mga luho nila? Pupunduhan ba, hayaan ba niya na pupunduhan ng taong bayan ang mga luho, high living ng mga kongresista o hindi? So yan ang issue dyan. Kasi meron naman siya, he has power in his disposal. He has governmental instruments and programs and projects to put this greedy congressman online. Dalawa lang yan, pwede bibigay niya or pwede sabihin niya, oy, ang ingay-ingay mo, may kaso ka sa ombudsman, ganon, di ba? O ang ingay-ingay mo, ipapa-lifestyle check ka namin, ganon lang eh. Pwede tumigas si President Bongbong Marcos kung gusto niya, kung talagang pinoproteksyonan niya yung pera ng bayan. Pero kung politika lang, kahit dyan sa impeachment, o sige, pag hindi ka bumoto sa, dalawa naman hiningi ng mga yan para bumoto sa impeachment.
Dalawang factor lang that can make them vote for or against. Yung isa, yun, i-blackmail ng presidente, bigyan sila ng pera by releasing their budget. Meron pa nga, di ba, sabi ni Erice, Congressman Erice, last year daw para bumoto sila sa impeachment, binigyan sila ng 150 million in ayuda. Yun kasi noon, nandyan pa si Romualdez, si former speaker Romualdez. Magaling talaga yung sa mga ganyan, sa ayuda, sa pera sila ni Saldico. So 150 million kada isa in projects, in ayuda. Siguro doon mga 50% or 30% lang napunta sa tao. So kada kongresista kumita ng mga 100 million doon or more, 130, 120 million, ganun. So ngayon naman wala na si Romualdez, wala nang ayuda. Ayan naman, hinahabol nila yung mga pork barrel, allocable at insertion funds. So pwede ibigay na ni President Marcos yan sa kanila. Baka may sasali pa dyan sa NUP ng mga ibang political parties na nagugutom na rin yung mga kongresista, yung mga buaya, or gamitin ni President Marcos yung power of the state na kung yung mga maingay or yung mga kakalas sa majority, i-lifestyle check, investigahan kung mga may negosyo sila, investigahan yung taxes, mga tax liabilities nila, yung possible tax evasion na mga possible cases na pwede filean sa kanila. At iba't pa yung mga corporate violations pwede pa investigahan sa Security Exchange Commission. So marami yan. Kung na-rape sila ng mga nila constituent, pwede yan, ganon. Lahat yan pwede pa-investigahan. So sana yan ang gagawin ni Presidente, hindi yung tapalan na lang sila ng pera sa may music na naman. So talaga mga tao, minsan nainis na kami dito sa mga naman kami dito, mabait naman kami dito sa mga subdivision namin kasi ina-open namin itong main road Ito nakita nyo, gwardyado naman bawat subdivision. Ina-open naman itong mga main road kasi kami lang ata dito yung park talaga certified park na malapit dikit sa Metro Manila. Kaya yung mga taga Quezon City na bikers, na joggers, taga Marikina, taga Rodriguez Rizal, taga Fairview, dito pupunta. Yan lang, ayaw lang namin yung mga nagdadala ng music dito. Kasi delikado tayo, copyright violation, mag-suspend yung page natin. Kaya allergic tayo sa music. Buti hanggang labas lang sila during weekday. Yun lang, pag weekends inaalaw sila mag-jogging, mag-biking, mag-walking dito lang man sa main road. Pero bawal sila sa individual subdivision. Pero sige, dito na lang tayo. Balik na lang tayo. Okay, yun na ang kwan ha. Yun na ang dalawang option ni President Bongbong Marcos, the carrot or the stick. Carrot, ibigay na yung pera, sige, ibigay mo na. Ibigay na. But anyway, pera naman natin, tayo naman hindi magkikinabang doon. Sige, kinabang sila. Pamilya nila, girlfriend nila, aso nila, pusa nila, bodyguards nila. Sige. Kita natin kay Saldico, daming bodyguard. So, daming pera. So, or the president can use the stick. Andyan ang NBI, andyan ang tagdog na si Melvin Matibag, andyan si Ombudsman Boying Remulla, na pwede talaga gamitin ang powers of the state to shake down or to put in place yung mga gutom na buaya
nagugutom ng mga buaya. So I hope the president will do the right thing and to finally use the power of the state against these greedy alligators. So hanggang dyan na lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching, and thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.